Matagal nang naghahanap ang Wolves ng isa pang elite playmaker na makakatulong kay Anthony Edwards at mukhang nakita nila ang sagot sa katauhan ng dating all-star point guard. Pero bakit nga ba pinili ng Minnesota si LaMelo Ball at paano niya mababago ang takbo ng koponan? Una sa lahat, kinuha ng Timberwolves si LaMelo dahil sa kanyang natatanging kakayahan bilang floor general. Sa mga nakaraang taon, nakita natin kung gaano kahusay si Anthony Edwards bilang scorer at pangunahing offensive weapon ng koponan. Ngunit may mga pagkakataon na kinakailangan niya ng katuwang na kayang mag-organisa ng opensa at lumikha ng mas madaling pagkakataon para sa kanyang mga kakampi. Dito papasok si LaMelo Ball. Kilala siya bilang isa sa pinakamahusay na passers sa buong NBA. Ang kanyang court vision at creativity ay nagbibigay ng ibang dimensyon sa isang opensa na minsan ay masyadong umaasa sa isolation plays ni Edwards. Sa pagdating ni LaMelo, hindi na kailangang pasanin ni Anthony Edwards ang lahat ng responsibilidad sa pagbuo ng opensa. Magkakaroon siya ng mas maraming pagkakataon na maglaro ng walang bola, umatake laban sa mas maluwag na depensa, at gamitin ang kanyang athleticism para makakuha ng mas madaling puntos. Kapag magkasama ang dalawang ito sa court, magiging napakahirap para sa depensa ng kalaban na pumili kung sino ang kanilang uunahin. Kapag nag-focus sila kay Edwards, handang-handa si LaMelo na magbigay ng tamang pass. Kapag naman si LaMelo ang kanilang binantayan, maaaring sumabog si Edwards bilang scorer. Isa pang dahilan kung bakit kapana-panabik ang tambalang ito ay ang kanilang bilis sa transition offense. Parehong gustong tumakbo ni na Edwards at LaMelo. Kilala si LaMelo sa kanyang mahahabang pasa mula sa kabilang dulo ng court, habang si Edwards naman ay isa sa pinakamapanganib na finishers kapag nasa open court. Isipin mo na lamang ang isang defensive rebound ng Wolves tapos isang mabilis na outlet pass ni LaMelo diretso kay Edwards para sa isang thunderous dunk. Iyan ang klase ng highlight plays na maaring makita ng mga fans gabi-gabi. Ngunit marahil ang pinaka-exciting na bahagi ay ang potensyal ng kanilang partnership sa mga darating na taon. Parehong bata, parehong puno ng talento, at parehong gustong maging mukha ng tagumpay ng kanilang koponan. Si Anthony Edwards ay isa ng superstar sa paggawa, habang si LaMelo Ball ay isa sa pinaka-entertaining at creative na point guard sa liga. Kapag nagsanib ang kanilang talento, maaring magkaroon ng Timberwolves ng isa sa pinaka-dynamic na backcourt sa buong NBA. Kung magtatagumpay ang eksperimento na ito, maaaring hindi lamang maging playoff contender ang Minnesota. Maaari silang maging isa sa mga pinaka-nakakatakot na koponan sa Western Conference. At para sa mga fans ng Timberwolves, ang tambalan ni na Anthony Edwards at LaMelo Ball ay maaaring maging simula ng isang bagong panahon ng tagumpay, excitement at championship aspirations sa Minnesota. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagdagdag ng lalim sa kanilang frontcourt matapos ang 2026 NBA Draft, matapos silang magkasundo sa isang Exhibit 10 contract kasama ang standout ng St. Louis na si Robbie Avila ilang sandali matapos siyang hindi mapili sa draft. Si John Chepkevich ng Draft Express ang unang nag-ulat ng pagpirma at inilarawan si Avila bilang isa sa mga pinaka-skilled na big men sa buong bansa matapos ang kanyang breakout senior season. Para sa Lakers, na buong off-season na naghahanap ng karagdagang lakas sa frontcourt, si Avila ay isang kapana-panabik na low-risk addition. Habang patuloy na naghahanap ang Los Angeles ng mga veteranong sentro sa pamamagitan ng free agency at trade market, ang pagkuha ng isang skilled stretch big para sa Summer League ay nagbibigay sa organisasyon ng isa pang manlalarong maaari nilang suriin. Bago dumating sa St. Louis, gumugol si Avila ng 2 matagumpay na season sa Indiana State sa ilalim ni head coach Josh Schertz bago niya sinundan ang kanyang coach nang tanggapin nito ang trabaho sa Billy Kens. Sa kabuuang 137 laro sa kanyang collegiate career, nagtala si Avila ng average na 14.5 points habang tumitira ng 56.1% mula sa field at 37.9% mula sa 3-point line na nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isa sa mga pinaka-natatanging offensive centers sa college basketball. Dahil sa kanyang kakaibang playing style, nakakuha rin siya ng ilang hindi malilimutang palayaw sa buong college career niya, kabilang ang College Jokic, Larry Nerd, Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain at Steph Curry. Ang kanyang trademark na salamin at malikhaing passing ability ang naging dahilan upang siya ay maging isa sa mga pinakakilalang manlalaro sa buong bansa. Ang pinakamalaking tanong kay Avila pagpasok niya sa NBA ay hindi kailanman tungkol sa kanyang kakayahang opensa. Maraming scouts ang pumuri sa kanyang shooting touch, passing vision at natural na pakiramdam sa laro. Gayunpaman, nananatili ang mga pag-aalala kung ang kanyang athleticism at defensive mobility ay magiging epektibo laban sa mas mataas na antas ng kompetisyon sa NBA. Gayunpaman, tila sabik ang mga tagahanga ng Lakers na makita kung ano ang kaya niyang gawin
Napaka-positibo ng mga reaksyon sa social media kung saan marami ang pumuri sa kanyang shooting ability at versatility sa opensa. May ilan ding nagsabi na kakailanganin niya ng mas malalakas na defensive teammates sa kanyang paligid, habang may mga fans naman na simpleng nagpahayag ng kanilang pananabik na mapanood siya sa Summer League. Ginawang pangunahing prioridad ng Lakers ang pagpapalakas ng kanilang center position ngayong off-season, ngunit mahalaga rin para sa kanila ang paghahanap ng mga posibleng contributor sa lahat ng posibleng paraan. Maaring hindi napili si Robbie Avila sa draft, ngunit ang kanyang shooting, playmaking at kakaibang offensive skill set ay nagbibigay sa kanya ng tunay na pagkakataon na makakuha ng pwesto sa organisasyon ng Lakers sa mga susunod na buwan. Speaking of signings, isa ulit sa mga tahimik ngunit nakakaintrigang galaw ng Golden State Warriors ngayong off-season ay ang pagpirma nila kay Nick Boyd. Maraming fans ang nagtatanong, sino nga ba si Nick Boyd at bakit siya pinili ng Warriors sa dami ng available na mga manlalaro? Ang sagot ay simple. Nakita ng Golden State ang potensyal na akma sa kanilang sistema. Kilala ang Warriors bilang isang organisasyon na hindi lang tumitingin sa laki o athleticism ng isang player. Mas pinahahalagahan nila ang basketball IQ, decision making, at kakayahang maglaro sa isang mabilis at movement-heavy offense. At ito mismo ang ilan sa mga katangian ni Nick Boyd. Sa kanyang collegiate career, ipinakita ni Boyd ang kanyang pagiging matalinong point guard. Marunong siyang magbasa ng depensa, gumawa ng tamang pasa, at kontrolin ang takbo ng laro. Hindi siya yung klase ng player na pipilitin ang sarili niyang opensa. Sa halip, inuuna niya ang tamang play para sa koponan. At alam natin na iyan ang klase ng basketball na gustong-gusto ng Warriors. Ngayon, paano siya magkakasya kasama si Stephen Curry? Isa sa pinakamalaking benepisyo ng paglalaro katabi ni Curry ay ang atensyon na nakukuha nito mula sa depensa. Kapag nasa court si Steph, madalas ay doble o minsan triple pa ang depensang nakatutok sa kanya. Dahil dito, nagkakaroon ng mas maraming espasyo ang kanyang mga kakampi. Kung mapapatunayan ni Nick Boyd na kaya niyang tumira ng open shots at gumawa ng tamang desisyon kapag hawak ang bola, maaari siyang maging epektibong bahagi ng second unit ng Warriors. Bukod sa opensa, may maibibigay rin siyang enerhiya sa depensa. Kilala si Boyd bilang isang masipag at agresibong defender. Hindi siya natatakot sumabay sa mas malalakas o mas mabilis na kalaban. Sa Warriors na laging naghahanap ng mga guard na kayang magbigay ng effort sa magkabilang dulo ng court, malaking bagay ang kanyang defensive mindset. Pero marahil ang pinakakapanapanabik na bahagi ng kanyang pagdating sa Golden State ay ang pagkakataon niyang matuto mula sa isa sa pinakamahusay na basketball environment sa NBA. Isipin mo na lang ang araw-araw na ensayo kasama sina Stephen Curry, Draymond Green at ang coaching staff ni Steve Kerr. Hindi lahat ng batang manlalaro ay nabibigyan ng ganoong klaseng oportunidad. Maaaring hindi agad maging malaking bahagi ng rotation si Nick Boyd sa kanyang unang taon. Ngunit kung may isang organisasyon na kayang mag-develop ng mga underrated players at gawing mahalagang piyesa sa hinaharap, isa na rito ang Golden State Warriors. Kaya habang nakatutok ang karamihan sa mga superstar ng koponan, huwag nating kalimutan si Nick Boyd. Dahil minsan, ang mga tahimik na additions ang siyang nagiging susunod na magandang sorpresa para sa Warriors. At baka lang si Nick Boyd ang susunod na pangalan na pag-uusapan ng Dub Nation sa mga darating na taon. Anong masasabi niyo sa mga signings ngayon mga kaibigan?